I'm aware of everything that's wrong with me, but still you accept me anyway. I live with the past I can't get past, and it still haunts me. So I'm asking for the courage to make a change. Hello po mga kapatid, isa pong mapagpalang hapon dyan sa inyong lahat. I hope po na sa biyaya ng ating Panginoon ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Binabati ko po kayo, Pastor, ng isa pong maligayang kaarawan. Ay patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon. At patuloy po kayong pagkalooban ng karunungan pa at ng kalakasan na magamit po sa kanya pong gawain para sa kanyang kalawalatian. Ako po ay nagpapasalamat po sa sa buhay po ng ating mahal na pastor na saan ay sa kanya pong bilang isang mabuti pong tagapanguna sa iglesia at isa po siyang matapat na lingkod ng ating pong Panginoon. Ako po ay napapasalamat sa kanya pong buhay na kung saan isa po siyang kalakasan po sa akin, sa aking buhay pananampalataya, na paano po magpatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ako ay napapasalamat din po sa inyo, Pastor, sa inyo pong mga advices. Nagkita po tayo sa inyo doon sa Laguna at ngayon po ay nabigyan po ng katugunan po yung akin pong mga desisyon. Kaya marami pong salamat sa inyo pong advice at alam ko po sa inyo pong panalangin po, maging sa inyo pong mga kapatid. Salamat po sa inyong panalangin. Meron lang po akong gustong i-share po na isa pong verse. Ito po ay makita sa Book of Corinthians chapter 13 verse 13. Sabi po dito, "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity." Ito po ay about po sa buhay ni Apostle Paul at sinulat niya po ito sa lahat ng mga believers doon sa Corinth. Ipinahayag niya dito po yung kanya pong experience po about po sa gawain ng ating Panginoon, about po sa gospel of our Lord Jesus Christ, na kung saan po ay pinakita niya dito at binahagi niya kanyang experience kung paano po siya na nagmahal o minahal yung gawain ng ating Panginoon. At kung makita po natin dito sa chapter ni ito, kung mabasa niyo po yung buong chapter ng Corinthians chapter 13 hanggang 1 to 13, ay dito po in-emphasize niya po about love, kung paano po yung tunay na pag-ibig po sa gawain ng ating Panginoon o sa Ebanghelyo po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya doon ay sabi niya kung wala daw pag-ibig ay sa ating Panginoon o sa gawain ng ating Panginoon ay wala pong kabuluhan. At tunay po ito at nakita ko po pagi sa aking sarili na tunay po kung wala pong pag-ibig sa gawain ng ating Panginoon ay pwede ka po someday ay pwede ka po mag-quit o pwede kang matakot or matakot na sumunod sa ating Panginoon, dahil marami po talagang pagsubok, marami po mga challenges sa buhay ng isa pong mananampalataya. At isa po to sa nakita ko po sa ating mahal na Pastor Cesar, no? At hindi lang po sa ating mahal na Pastor Cesar, maging sa lahat po ng mga pastor po sa iglesia po, bilang mga Baptist po,
na kung paano po sila naging matapat na lingkod at hindi lamang po yun yung talagang kanilang pag-ibig po sa gawain. Nakita ko po talaga dito kung wala pong pag-ibig, talagang pwede ka talagang sumuko. At nakita ko po yun sa buhay po ng ating mga mahal na pastor, no, na isa po yung mabuting halimbawa, isa po yung kalakasan sa akin bilang isang mananampalataya na sa kanila pong sitwasyon, lalo po dyan na talagang sobrang busy, but nandoon talaga yung kanilang patient sa paglilingkod sa Panginoon, yung kanila pong sacrifice, yung kanila pong pagtitiis at pagsisakripisyo para sa gawain sa Panginoon, para sa susulong pa ng gawain ng ating Panginoon, kagaya rin po ni Apostle Paul na talagang kahit buhay po niya ay talagang ibinigay niya, kahit kapalit pa ay buhay ay ibinigay niya para sa gawain ng ating Panginoon. At ito rin po yung mga nakikita ko po sa ating mga mahal na pastor, na talagang sila po ay talagang committed po sa gawain ng ating Panginoon, at yun po ay isa pong kalakasan sa akin bilang isang mananampalataya. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na sa bagay na ito ay nakita ko po yung aking sarili na dahil sa kanila pong paglilingkod ng matapat sa ating Panginoon ay nawa ay ito rin po nawa ang magbibigay din sa akin ng kalakasan na kahit anumang challenges, kahit anumang mga problema o sitwasyon na mahirap, alam kong sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ay talaga pong harap po tayo sa hamon ng buhay. Kaya po ako po yung magpasalamat sa ating pong mga pastor, at maging sa ating mga Pastor Cesar, maging kay Pastor Art po na nanandyan, naging katuwang po sa gawain. Ay lubos po ang aking pasasalamat sa inyo, at higit sa lahat po sa inyo pong patuloy na panalangin para sa akin, sa akin din, sa inyo din na aking mga kapatiran dyan. Salamat po sa inyong pong panalangin. Once again po, Pastor, maraming salamat sa inyo, at binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan po. Nawa po ay patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon, at patuloy pa kayong pagkalooban ng karunungan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po. By your grace I have hope. You've already paid every debt I owe. Please take my chains and make me see that by your grace I've been set free. Happy birthday po, Pastor Cesar. Maraming salamat po sa buhay nyo, sa pagiging kind nyo po sa amin, sa pagiging parang ama po sa amin, sa pagpapatnubay, at saka sa lahat po ng messages na napapakinggan po namin na galing po sa inyo. Birthday verse po na gusto ko pong ibigay sa inyo ay Hebrews 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name, that you have ministered in the saints and do minister. Maraming salamat po sa life nyo. Sana po ay dagdagan pa ni Lord yung buhay nyo po, Pastor Cesar. Happy birthday po ulit. Happy birthday po, Daddy Cesar. Happy birthday, Kuya. Sana sapitin mo pa ang marami pang birthday. Bigyan ka ni God ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Ingat ka palagi dyan. Pasensya na, medyo busy pa sa clinic at
dito sa bahay, gabi na nakakauwi. Kaya ngayon lang message. Happy birthday ulit. God bless. Hi, good evening from the Philippines. Good morning, everyone. Hi, Po Pastor. Happy birthday. Have a blessed day ahead. And thank you sa buhay mo for unending support and guiding us at most times that we needed your guidance and your prayers. Truly po na God has reason and plans and purpose why He brought you to Jeddah. Kasi yun po lagi yung na-remember ko about the stories that I have heard from you, that you never planned to be the pastor, but then God has chosen you and take you out of the darkness to give light to the people around you, especially the Christians that needed the light from God. Ayan, thank you po, Pastor. Have a great day ahead. Just allow me to leave this passage from 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light. Enjoy your day, Pastor. Thank you ng sobra-sobra po. God bless, and may the Lord bless you with a good health and long life in serving Him for the better good of His service. Glory be to God. Happy birthday! Teach me, Lord, to seek you day by day. Let only you define just where I stand. Let me not take for granted all the depths of your forgiveness, because the only way I'm gonna be a better man is by your grace. I have hope. You've already paid every debt I owe. Please take my chains and make me see that by your grace I've been set free. I've got a long way to go, but Lord, I know there's not a step I'm gonna take when you're not with me.